Noong late 1950 ay may isang maliit na bayan na matatagpuan sa baba ng bulubundukin na tinatawag na Kinay Peninsula, at sa maliit na bayan na yon ay nagtayo ang Amerika ng post office na ang nagbabantay ay si Albert. Dahil sa yaman ng mga isda dito, sa tingin nila ito na yung magiging susunod na fishing hub ng Alaska. Ang trabaho ni Albert dito ay tumanggap ng mga padala at ibiyahe ito kung saan mang lugar. Nagbebenta rin siya dito ng mga papeles na kakailanganin ng isang bayan, kaya naman hindi nawawalan ng ginagawa si Albert. Ang kaso nga lang, may isang nakakakilabot na pangyayari dito na siyang nagpabago sa buhay niya. Isang araw, nagising si Albert. Nagtataka siya dahil wala pa siyang naririnig ng mga tao sa labas ng post office. Kaya naman nagkanaw na muna siya ng kape niya. At paglabas niya dito ay wala siyang makitang kahit isang tao sa bayan na yon. Mag-aalas 7 yun ng umaga at kadalasan mga ganitong oras, mga tao dito ay nag-aasikaso na sa pangingisda, pamimili at pagbebenta ng mga binibenta nilang pagkain, at karaniwan ay marami ng mga bata naglalaro sa labas. Pero nung umaga na yon, ni isang tao ay wala siyang makita at marinig. Sinubukan niya maglakad-lakad pero wala na siyang makitang kahit isang tao sa mga bahay na yun. Bayang tinuturing na isa sa mga pinaka-busy at pinakamasiglang bayan sa Alaska. Basta't nawala na lang yung mga tao dito na parang bula, at hindi malaman ni Albert kung ano ang dahilan. Sinubukan pang manatili ni Albert dun sa post office ng ilang araw. Kaso sa paglipas ng mga araw ay lalo lang tumataas ng tumataas yung kaba niya dahil wala pa rin siya nakikitang ibang tao sa paligid niya. Lingid lang sa kaalaman ni Albert na siya na lang ang taong nakatira sa bayan na yon, bayang tinatawag na Portlock. At noong 1951 nung umalis siya dito, ay nananatili na itong abandonadong lugar hanggang ngayon. Pero hindi ito yung kauna-unahang nangyari to, dahil may iilang grupo na ng mga taong nagtangkang tumira dun sa Portlock. Pero lahat sila ay umalis. Kasama sa mga yan ay mga Espanyol, mga sundalo ng Britanya, mga tribo, na lahat sila ay pare-parehas na naging dahilan sa pag-alis. Hanggang ngayon ay iniiwasan yung lugar na to dahil baka maging sila ang mga susunod na mabiktima. Sa video na to ay aalamin natin kung totoo ba talaga ang mga kakilakilabot at mga kwentong pangyayari sa Portlock na siyang naging dahilan ng pag-alis ng mga tao na to. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento.